Welcome back. Malapit na ang pagbubukas ng UAP Season 79. Pero para sa defending men's basketball champion si FU Tamaraos at ang pre-tournament favorite at De La Salle Green Archers, maaga nagsimula ang fireworks. Natapos ang kanilang recent tune-up game kung saan nagka-pisikalan ng mga players na magkabilang koponan at kahit pa nawalan sila ng ilang key players during the off-season, gustong patunayan ng Tamaraos kung bakit sila ang defending champions. Makakasama natin ngayong gabi sa studio ang Tamaraos, kasama si Head Coach Nash Racela at ang dalawa niyong players, sina Raymar Jose at Ron Denison. Coach Ron, Raymar, welcome to the score. Salamat sa pagdala niyo. Alam ko may evening classes, kaya yung iba hindi nakasama. Okay, well Coach, simulan natin sa'yo. Major adjustment for this season, 6 nang nag-graduate. Of course, coming off a great, successful championship run. It happens, di ba, na you pile up these good players to rebuild and be competitive. You got the championship, that was your goal. Ano ang mindset pagpasok niyo first season 79? Well, pareho naman ang mindset from the previous seasons. Siyempre, to be really competitive and try to get as much wins as we can. Pinaghandaan naman namin itong season ito during the by joining preseason tournaments, tas mabigat na training din. And we're hoping na pagdating ng September talaga handa naman yung mga players. Parang, correct me if I'm wrong, parang ito na yung isa sa pinakamahabang off-season break. Kasi nag-adjust yung kalendaryo. Yes. Kamusta that length of that off-season? Was it good? Para makapaghanda or nakakabitin din na gusto mo nang isa lang yung mga bata? Good in a way because you have longer preparation. But at the same time, ang mahirap lang talaga is having to get tune-up games. Kasi nag-start ng NCAA, wala ka ng kalaban. From them, and then may... medyo awkward yung makalaban taga-UA. Yes. Kasi magkakasilipan na kayo ng lineup eh. Correct. And then, ang PBA nag-start na rin. D-League is ongoing. So, ang hirap, mahirap talaga kumuha ng mga tune-up games. At saka malayo na tayo from the summer leagues. Normally, after summer leagues, ilang linggo lang, UAP na. So ngayon, there's a long gap in between that. Okay, well, nag-graduate or at least, hindi na eligible this year si Mac, si Roger, si Mike, Russell Escoto, at Chinigo Tamsi. So that's your first 6 pretty much. Nabanggit mo nga sa akin, 60% of the minutes sa kanila. But you've got 2 key players, of course, na kasama rin sa championship run. Ron, para sa'yo, ang daming gwardiya na tanggal. Although hindi ka nag-uuno, alam ko, diba? 2 ka. Pero anong pakiramdam bilang isa sa mga natitirang veteran guards na kailangan ipagpatuloy yung yung FU? Siguro yung sinasabi palagi ni Coach na sa akin na to be consistent sa loob ng court. At maging din sa mga rookies namin na makatulong sa kanila. Yun na nga, sa dami ng rookies, kamusta yung tulungan sa backcourt? Kasi this year, dumagdag ata yung teams na walang gagawin kundi mag-press. Just lang sa last year, tapos UE. So, pagka, alam natin, pag UAP, natataranta ang ibang teams pag nagpe-press, alam mga batang gwardya, bilang isa sa mga veteran guards, paano mo sila inaalalayan to be ready for that? Iba yung practice game, iba yung preseason tournament, iba yung pagpuno ng araneta, di ba? Tapos din yung pressure. Yung preseason namin, parang nung una, nahirapan nga mga guards namin sa mga trap. Pero nag-improve naman kami sa mga tune-up namin. Okay. Raymar, wala na si Mac, wala na si Russell, na laki ng kinargan nilang dalawa. With you, of course, last year. Pero kamusta yung bigyan mo kami ng idea, kamusta yung ibang mga bigs na tutulong sa inyo? Alam ko si Hawkvist, malaki daw in-improve. So, kamusta naman yun? Siguro okay naman yun kasi syempre, naging, naman, nakuha niya na yung katawan niya, yung bilis niya, tsaka yung depensa, tsaka yung namin na communication namin sa loob ng court. Nag-improve na rin. Nung unang nakita ng karamihan na tao nung bago siya, who's the bigger one? Si Ken. Parang malambot, parang hindi sanay sa pisikalan. Kamusta na siya ngayon? Yung adjustment in terms of yung larong Pinas, na yung physical na laro? Siguro malaki yung in-adjust niya kasi syempre lumalaban na siya ngayon pag binisikal mo siya. Talagang din siya. Nakuha niya nga yung larong Pilipino. Okay. Para sa'yo, personally, kamusta yung shift ng role? Last year, ang galing mong role player, depensa, rebound, hitting the open shots pag kailangan. Pero, paano nagbabago yung role mo this year para sa FU? Siguro, malaki yung namin, syempre, malaki yung nawala sa amin Russell, Mac. Siguro yung dagdag ko na lang doon yung pagiging, binigyan ako ng ni Coach ngayon na magiging 4. Siguro, adjust ko lang kung anong gusto niyang pagawa, ganun lang.
tuloy ko pa rin yung ginagawa ko last Okay. Malaking bagay ba yung coach last year? So more 5 ka before, di ba? So big shift for him to play 4 now that Ken can play the 5. Yes. Actually, yun yung isa sa mga nakita namin, of course with the loss of Mac and si Russell, playing Raymar sa 4. Okay. So siguro yun yung magiging chance namin to be more competitive this year. Alright. So with that, anong masasabi yung expectations for the FEU community? Kasi syempre iba yung school na we want back-to-back, palagi namang ganun expectation. Anong mensahe nyo sa kanila? Siguro lang, just to continue to support us despite having to lose a lot of major players. Ganyan talaga ang buhay ng college basketball. Right, exactly. So, continuous ang change din. So, kami rin, ganun din. We'll live with the changes, but at the same time, we'll try to be really competitive this year. And we're still hoping for the best. Alright. And as we always know, ang FEU laging palaban. Every year palaban. No matter what happens, kahit sino graduate, palaban, lalaban at lalaban yan. So Coach Nash, Ron, Raymar, maraming salamat and good luck. Malapit na tayo magkita on the court sa UAP Season 79. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.